So, tuloy natin. So, kinat ko muna yung video no, since medyo hapa na rin yung recorded lecture. So, more than 3 hours na yung problem 1 to 3. So, parang hindi masyadong malaki din yung file size, no? So, kinat ko muna. So, for the problem 4 and 5, so ito si 4. A square footing 2.4 by 2.4 by 0.45 meter thick supports a rectangular column of 0.35 by 0.4 meter at its center. So, nagsusupport daw ng service dead load 680, service live load na 400, FC prime, FY, concrete cover. So, binigay na rin. So, concrete cover to the centroid of steel reinforcement. So, ito na yung dadagdag natin dun sa effective depth para makompute din yung total height. So, parang for the effective depth, 0.45 minus itong 0.1 meter. So, yun yung effective depth na natin. So, tinatanong dito, calculate the maximum mild beam, and then maximum punching, and then number. So, very similar siya dun sa problem number 2 ata yun. Ang pinagkaiba lang, so dun kasi square footing na square column, pero dito square footing, pero rectangular yung kanyang column. So, magkakaroon kasi yun ng impact dun sa pagpili natin ng critical section later on pagdating kay VU and then kay MU. Parang yun lang naman yung pinagkaiba dito, no? So, dito, eto mga wide beam shear stress, so yung mga nominal pa rin ito. So, yung V sub W, V sub P. So, for the section, so I think dito ko na lang siya i-drawing, no? So, drawing muna natin yung ating footing. Oops. So, 2.4 by 2.4 and then 0.45 yung, wait lang. Hindi pala papakita. So, ito pala yung 0.45, no? So, hindi naman na natin pala kailangan yung mga QE. So, kahit wala pala itong drawing, no, okay lang. So, pero, so, kumpitin na lang natin dito siguro si effective depth. So, sa effective depth natin, so total thickness is 450. So, babawasan natin ng 100. So, we have 350 mm na effective depth. And then, since mga shear stress yung tinatanong dito, so siguro, kumpitin na rin natin si ultimate loads. So, dito ko na siya ilagay para hindi masyadong crowded mamaya yung solution natin sa next slide. So, TU, so 1.2 ni 680 plus 1.6 ni 400. So, ito ay equal to 1456 kilonewton. Or check nyo rin yung isa, TU, so 1.4 ni 680. So, ito naman ay 952. Kung papansin nyo sa mga problem natin, so madalas nag-govern si 1.2, 1.6. So, that's the case, no? Usually, pero not always. Kaya importante pa rin na chine-check natin. So, yan yung ating EU. So, sa next slide natin, so try natin competency. So, for part A, hinahanap si nominal wide beam shear stress. So, si nominal wide beam shear stress, so VU divided by, so phi, so si VU, makukompute natin to gamit si QU. So, kailangan pa natin mag-compute ng QU ulit for our section for wide beam shear. So, kung ito yung ating 2.4 by 2.4, so dito kasi, rectangle na yung column natin, no? So siguro assume natin pag ganito yung rectangle niya. Let's say, ito yung 0 point. Parang medyo malaki yung ano, litan ko lang. Yan. So, 0.4 by 0.35. Sabihin natin siguro ito na lang si 0.4. Tapos ito si 0.35. Now, since wide beam shear stress, di ba ang
ang failure, ang critical section natin for one way, so located siya at the distance from, so ilipat ko sa kabila siguro ito. So 0.35. So located siya the distance from the face of the column. So for example, considering kung ito yung ating failure plane, so yung pinaka-width niyan, so 2.4 minus 0.4, lang ayusin ko konti. So yung pinaka-width niyan, so 2.4 minus 0.4 divided by 2 minus yung effective depth natin na 350 or 0.35. So ito ay 2.4 minus 0.4 divided by 2 minus 0.35. So ang kapal na arrow width na ito is 0.65. So kailangan kasi nating i-check both way. So alin ba yung mas magbibigay ng mas malaking dimension? So di ba yung para makompute kasi si VU, so QU tapos yung area ng kung saan yung masishare na area. So possible kasi na dyan, yung cut natin or pwede rin since magkaiba yung dimension ng column, so possible lang critical section na mag-govern is yun nandito naman. Kapag dyan naman, so ito yung pinaka-thickness. So ang thickness naman nito, so 2.4 pa rin naman, minus 0.4, minus 0.35 for this direction. So divided by 2 minus 0.35 na effective depth. So 2.4 minus 0.35 divided by 2 minus 0.35. So ito, 0.675 meters. So pagdating sa VU kasi, kailangan natin piliin alin yung mas malaking value ng VU. Kapag kinonsider ba yung eto na section, so etong patayo, or etong pahiga na section. So mag-govern syempre kung alin din yung mas malaking area kasi yun yung ipumultiply natin doon sa QU. So since eto 0.675 yung lapad niya, kasi dito naman na 0.65, so therefore mas malaki yung area natin kapag yan yung section na ipo-consider natin. So kung kukumpit natin si VU dito, balik lang tayo sa kulay yellow. So si VU natin, so QU siya times area ng shaded. So yung width niya ay 0.675 by 2.4. So yan yung ating VU. Kapag ginamit natin yung kabila kanina, 0.65, so syempre mas maliit yung area nun. So mas maliit yung mabibigay na VU. Pero bago natin makompute to, so computein muna natin si QU. So QU, this is the ultimate loads divided by the area ng footing. So ang ultimate load natin, ang nag-govern is, so ito, so 1456 kilonewton. 1456 divided by, so 2.4 squared. So 1456 over 2.4 squared. So we have 252.778. This is kPa. So compute natin si VU. So 252.778 times 0.65, 675 pala, by 2.4. So VU is equal to 409.5. 409.500 kilonewtons. So, kumpitin natin si wide beam shear stress. So, 409.500 divided by 0.75 na phi times yung B natin na 2.4 and then yung kanyang effective depth 0.35. So, this is 409,500 over 0.75 times 2.5, 0.35. So, ito ay lang. Iba yung na-input ko. 2.4. So, 650 kPa.
is wala naman ding binanggit, pero sabi ko nga, madalas pag mga nominal shear stress ang tinatanong, naka-MPa. So, ito is 0.65 MPa. Pero since hindi naman indicated, no? So, okay lang kahit ito na yung baksan natin. So, yan yung ating part A. So, for part B, so, drawing na lang natin yung section. So, tinatanong naman dito, so, wide beam, two-way, no, two-way, nominal two-way shear stress. Shear stress. Lang, hindi siya mukhang square. Then, tigisin lang natin. Then, yung ating critical perimeter. So, parang ito na yung merong C1 and C2, no? Kapag hindi parehas yung dimension ng column natin. So, ito, so 0.4 plus T. Samantalang ito naman, 0.35 plus T. So, take note, ang D natin ay equal to 0.35. So, ito, 0.75. Ito naman, 0.70. So, compute natin ulit si VU. So, tinatanong di ba is nominal punching shear stress. So, ito is equal kay VU divided by E, VO. So, yung VU natin, so, area nung, ito, times QU. So, medyo paulit-ulit naman ng mga steps natin, no? So, I hope nakakabisado. So, QU, so, ang QU natin, ilan na yun kanina? 235? Hindi, sa kabilang problemata yun. 252.778 pala. So, ang VU natin, so, QU times, so, area ng buong footing, D squared minus, so, 0.75 times 0.70. So, 252.778 minus 2.4 squared minus 0.75 by 0.70. 252.778, 2.4 squared minus 0.75 by 0.70. So, you have 1323.293. So, kilonewtons. So, for the nominal punching shear stress, 1323.293 divided by 0.75 and then ang ating critical perimeter. So, dalawang, gawin ko lang bracket. So, dalawang 0.75 plus dalawang 0.70. Tapos, i-multiply natin ito ng effective depth 0.25. We have 1738. So, 1738 kp. So, may butal pa pala. 0.316 kPa. So, ito na yung ating answer for part B. For part C, tinatanong ilang 20 mm bars ang kailangan for the critical moment. So, for part C, compute tayo ng number of AS. So, ganun din, no? Yung ating critical section for the moment, so alin yung magbibigay ng mas mataas na value ng MU. So, mas mataas na value ng MU, syempre nandun sa mas malaking area din. So, i-take natin siya. Katulad dun sa shear, so di ba ito yung mas malaki yung area. So, dito natin kukunin ngayon yung ating MU. So, kung ito kasi is 0.4, ito is 0.35. So, mas malaki dito. So, ito ang pinaka-width na niya. So, 2.4 minus 0.35 divided by 2. 2.4 minus 0.35 divided by 2.
So, 1.025. Unlike dun sa kabila, so ang magiging width lang neto, kapag dito natin sinukat yung ating MU, so 2.4 minus 0.4 divided by 2. So, saktong 1 meter lang siya. So, mas malapad yung magiging width dito kapag ito yung consider natin critical section for moment. So, ayun yung gagamitin natin. Compute natin muna si MU. So, MU, so pwede kayong mag-formula 1 over 8 QU times or kung ayaw nyo yan, kung ayaw nyo nagbe-memorize, so sabi nga natin, computein nyo na lang ano yung resultant niyan tapos i-moment time nyo. Since meron na naman, na-complete naman na natin yung pinaka-width niyan, no? So, QU natin na 252.778. So, this is the QU. So, multiply natin area niyan. So, ang area niyan, 1.025 by 2.4. And then, yung moment time natin, so kalahati ng 1.025. 252.778, 2.4, 1.025 over 2. So, we have 318. So, 318.690 kilonewton meter. So, yan yung ating MU. Diyan tayo magbe-base ng, yan yung compare natin sa VMNT. So, next steps sa pagkukompute ng number of, or area ng ating steel reinforcement. So, check muna natin is tension control. So, check if TC. So, VMNT, direct ako na, 459 over 1,600 multiplied by beta 1. Ilan yung FC prime FY natin para dito? So, FC prime 20.7, FY 275. 0.85, so 20.7, so ang beta 1 natin, 0.85. So, for range na 17 to 28. So, 20.7 sa FC prime. So, 459 over 16, beta 1 FC prime, BD squared. So, ang B natin ay 2,400. So, AMM na lang ulit natin lahat. And then multiplied by D. So, effective depth natin, 350 squared. Then multiply it to 1 minus 3 over 16 times 0.85 na beta 1. So, VMNT is 1247.474 kilonewton meter. So, ito ay greater than dun sa ating MU. Therefore, tension controlled use V is equal to 0.90. Then now, we compute the Rn. So, MU natin na 318.690, multiply natin ng 10 raised to 6, divide natin ng 0.90 times BD squared. So, ang B natin ay 2,400, D natin 350, so naka-squared. So, 318.690 times 10 raised to 6 over 0.9 times 24 times 350 squared. So, this is 1.204. So, compute naman natin si steel ratio. So, 0.85 FC prime over FY na 275. 275 quantity 1 minus square root ng 1 minus 2Rn 1.204 over 0.85 FC prime. So, ito naman na equal to 0.00454. So, compare natin to dun sa ating raw minimum. Since yung ating FC prime ay less than 31.36, so i-compare na lang natin yan sa raw min na 1.4 over FY, so 275. So, ito naman na equal to 0.00509.
And as you can see, so ito na naman ay mas laki kumpara dun sa ating row. So therefore, ang gagamitin natin is ito na. So ito, since ito is greater than the row, so use row is equal to 0.00509. So may row na tayo. Compute tayo ng so, wala na palang pagsulatan. So mag-insert lang ako. Ayaw gumalaw. Ako, not responding na. Yun, nag-respond. 8. Then, balik tayo doon. So, after computing for the row, so, iyas naman, so, equal to kay row BD. So, ang row natin na nag-govern, so, 0.00509 times B na 2,400, B na 350. So, iyas natin is so, 4,275. So, 4,275.6 mm squared. So, tinatanong ilang 20 mm. So, divide natin to ng pi over 4 times 20 squared. So, this is 13.610, say, 14 pieces. So, yan na yung ating answer ngayon. So, hindi naman na tinatanong si spacing. Pero verify na rin din natin. So, spacing provided equal to 2,400 minus dalawang concrete cover. So, pinigay, no? So, 100 from the extreme concrete fiber daw. So, 2 times 100 divided by, so, kung 14 yan, divide natin ng 14 minus 1. So, take note, etong 100 kasi na dyan, so, binanggit naman, so, kung mula dun sa centroid na yon papunta dun sa concrete cover to the centroid of the steel reinforcement. So, ibig sabihin, nakabilang na doon yung bakal. So, hindi lang yung pinaka-concrete cover yung nandoon. So, ito ay 2,400 minus 2 times 100 over 13. Ay, wait lang. Tama lang ba? So, parang isang bakal lang kasi yung kinonsider niya. So, regardless, no? So, let's say ito is 169.231 mm. Kung doon kasi sa figure, say ito yung puting natin, tapos ito yung, so ito yung tinutukoy niya na 100 mm mula doon sa center. Pero yung spacing provided natin, tama lang. So, tama lang dalawang 100 sa kabilaan. So, tama lang pala ito. So, yan na siya. 169.231. So, pero yung answer natin, no? So, 14 pieces. So, use 14 pieces na 20 mm diameter, space uniformly on center both ways. Ito na yung ating answer for problem number 4. So, down to our last problem. So, ito naman, so, parang combined stress. So, parang tatry natin yung bawat
mga possible na scenarios, no? So, dito naman, merong spread footing. So, square footing pa rin yan. So, meron daw column na 350 by 350 mm. Merong dead load and live load. So, the footing is subjected to an axial moment produced by the effect of dead load, live load, and earthquake load. So, the unfactored moments are tabulated below. So, eto, take note is unfactored, no? So, binanggit naman dito, unfactored pa lang yan. So, the thickness of footing, 460. Effective depth, 360. The bottom of the footing is 1.2 below. Then, unit weight ng soil, unit weight ng concrete, FC prime, Fy. So, determine the dimension, punching stress at the critical section, and then number of 20 mm reinforcing bars both ways. So, dito, drawing muna natin yung ating footing. Oops, kulay black. Okay. So, kung ito yung ating NGL, so yung bottom ng footing daw is 1.2 meters from the ground. So, ito is 1.2 meters. And then, yung pinaka-thickness ng ating footing ay 0.46 meters. Sa tama. Or 60 mm. 0.46. So, dito, since meron kasing moment na nag-act, so aside from the dead load, no? So, merong dead load daw na 300 and 500. So, yun yung mga actual load natin. So, aside from those actual loads, so meron daw moment. So, merong MDX, merong MLX, meron ding MEY. So, actually, merong moment, no? Dun sa dalawang axis natin. So, merong MX tapos MY. So, parang mas complicated pa to kasi dun sa example natin last time kay wall footings. So, dun kasi MX lang, no? Pero dito merong MY na rin. So, pagdating sa ganyan, so, di ba ang Q effective natin? So, Q effective, so, we have P over A. So, plus, minus. So, 6mx over, so, dapat BD squared tapos yung kabila DB squared. Pero dito, since square footing so parehas lang naman yung B and B. So, ito, nagiging B squared na lang. So, plus or minus 6my over B cube. So, ito pala is cube, no? Hindi squared. So, B cube. So, ito namang si area. So, area yun ng footing. So, we have B squared dito. So, yan yung ating QE, no? And then, for our effective soil pressure, so, computin natin yan since provided naman lahat sa problem, no? Lang. Ayun, ayaw mapindot. So, gamma ng concrete, gamma ng soil, lang, nasaan si Q allowable? So, walang binanggit ata na Q allowable, So, kulang yung given. Siguro singit ko na lang dito, no? So, Q allowable dapat meron. So, meron dun sa problem eh. So, nakalimutan kong i-type. 300 kPa. So, for the effective soil pressure, so Q allowable na 300 minus, so gamma ng soil, we have 15.7. So, 15.7 multiplied by, so 1.2 na total thickness minus 0.46 na thickness ng concrete, minus, so gamma ng concrete, so 23.5 daw, times 0.46. So, dito wala namang surcharge, so minus 0. So, ang ating Q effective, so ito yung equate natin dito mamaya. 300 minus 15.7 times 1.2 minus 0.46 minus 23.5 times 0.46. So, you have 277.572 kilo pascals. So, since medyo malawak pa naman yung space, ito kung nasingit si So, compute natin si service live loads.
pati kay mga service moments. So, service, so actual na service load, so PDL plus PLL lang. So, ipag-add natin. So, 300 plus 500. So, this is 800 kilonewtons. For the moment naman, so yung total na MX natin, so ipag-add lang natin lahat ng moment natin for dead load, live load, and earthquake load. Since so service lang, no? So, pag-add lang natin lahat. So, ilan yun? So, 50, 60, and 36. So, 50 plus 60 plus 36. So, 110 plus 36, 146 kilonewton meter. So, for the MY naman, so ipag-add din natin yung MDY, MLY. So, 30 plus 50 plus 29. So, 30 plus 50 plus 29. So, ito naman ay, so 80 plus 29, 109 kilonewton meter. So, kailangan natin itong mga to. So, kasi diba sa pagko-compute ng dimension ng footing natin, so naka-base tayo dun sa service loads. So, i-divide natin ng Q effective. Pero dito, so ang critical na dito ngayon, since merong MXMNY, so yung kumbaga saan natin kukunin kung kailan magpa-positive ito, kailan mag-negative. Kasi MX and MY. I-drawing ko lang yung top view ng ating square footing. Say ito si column. And then drawing ako ng axis dito. Say ito si X. Ito si Y. So, meron tayong MX. So, MX. So, kayo na bahala paano nyo i-orient, no? Pero ang concern lang kasi naman natin dito, kumbaga ano yung maximum. So, regardless kung, let's say, pagdating kay MX, so kung ilalagay nyo siya as pa ganyan, so walang problema. Palitan ko lang ng kulay no, para hindi ka kulay ng axis. Ano ba? Magandang kulay. So, white na lang. Let's say, eto si MX. So, walang problema kung ganyan siya i-orient. Or pwede rin naman pabaliktad. So, dun sa kabila yung arrow niya. Pero dito, so, walang bearing yun, no? So, ang concern kasi natin ang hanapin natin nasan si maximum. So, kahit paano nyo siya i-orient, no? So, siguro dito, pag ganun na lang si MX. So, ito si MX. Tapos si MI, papunta na lang siya dito sa kanan. Ito si MY. So, dito, pangalanan ulit natin yung ating mga corners. So, let's say ito is corner A, corner B, corner C, and corner D. So, ito yung iba't ibang stresses, ano? So, merong stresses at corner A, B, C, and D. So, for the stress at corner A, so for the stress at corner A, so dito, so P over B squared. So considering corner A, so papansinin nyo, si MX papunta sa kanya. So, kung papunta sa kanya si MX, so positive yung sign nung dito sa 6MX natin. So, plus 6MX over B cube. Considering the MY naman, so ganito natin inorient sa MY. So, sa MY, so papalayo siya dun sa corner na A. Therefore, so minus yung gagamitin natin. So, 6MY over B cube. So, consider naman natin si corner B. So, P over B squared. So, considering, so, plinas ko na, no? Pero tama lang pala plus. So, considering MX, so si MX papunta dun sa side P, AB na side ng footing natin. So, positive itong MX. So, 6 MX over P cube. Pagdating naman dun sa MY, so sa MY, papunta dun sa side ng BC. So, positive ulit yung 6MY. So, plus 6MY over B cube. B cube. So, ito is cube, no? Cube din ito. So, FC, so corner C, so P over B squared
So si C naman, so si MX papalayo dun sa side ni side CD. So minus. So technically hindi lang naman nandiyan, no? Kumbaga all throughout the axis. So ito yung, wait lang. Ito yung MX. So all throughout the axis yan, no? So hindi lang dun sa kung saan ko nilagay kanina. So pagdating naman kay MY, so pag ganyan yung buong MY. So lahat to. So yung buong axis yung nagro-rotate, no? So yung buong footing natin. So pagdating kay corner C, CMX, papalayo. So minus 6MX. Black ba na yung kulay? So 6MX over B cube. And then, kay MY, so papunta sa MY dun sa side ni BC. So plus. So 6MY over B cube. So last for the corner D. So P over B squared. So si MX papalayo sa kanya. So minus. So minus 6MX over B cube. So si MY papalayo din doon sa side AD. So minus 6MY over B cube. So dito ang kailangan kasi natin si maximum. So alin sa apat na yan yung magbibigay ng maximum. So kumbaga ito, so plus minus plus plus minus plus minus minus. So kung meron ka ng axial stress dahil dun sa axial load, syempre, ang magbibigay ng pinakamalaking combined stress yung plus plus yung ginamit. So dito tayo kay corner B. So next slide na lang tayo. So maximum stress. So max stress. Max stress. Max stress is nasa corner F sub B. So therefore, yung F sub B, dyan natin i-equate yung ating effective soil pressure. So yung ating FB, so ito yung ano niya, di ba? So plus plus lahat. Pero yung ating PS, so 800. So yung FB natin, so yung P natin 800, so divide natin area ng footing. So area ng footing natin, so B squared. So tinatanong kasi si dimension. 2 plus 6. So ang ating MX, 146 MY 109. So 6 times 146 over B cube plus 6 times 109 over B cube. So equate natin ito dun sa ating so B cube. So dun sa effective soil pressure 277.572 to 277.572. So with this, pwede na natin makompute si B. And that is around 2.298 meters. So dito, since hindi naman tayo nag-a-assume dito ng dimension, so kahit dito natin i-round up. So yun yung gagamitin natin. So 2.298 meters. Yan yung dimension ng ating footing. So for part B, tinatanong, so punching stress at the critical section. So tinatanong, ilang slide pakante mo ba dito? Medyo marami pa naman tayo na prepare na slide to. So for part B, ito lang siguro. So for part B, tinatanong, so nominal punching shear stress ulit. So this is VU over P BOD. So punching stress kay BOD. So gagawin naman natin dito, so compute natin si ultimate loads na since kailangan natin ng QU, ultimate soil pressure. So yung PU natin, so load combination, so 1.2 times 300 plus 1.6 times 500. So this is 1160 kilonewton. So you can compare it dun sa isa, pero since mas maliit na si dead load, automatic ito na yung mag-go-govern, no? So 1160 kilonewtons. For our
moments naman, so let's say MUX, so meron kasing load combination na merong earthquake, so kailangan yung i-verify so alin yung magbibigay. So yung load combination, so isa, 1.2 na dead load plus 1.0 na live load. So ang live load natin kanina doon, sila na to, 50-60 ata. So 50-60-36. So 50-60 plus 1.0 na earthquake load, so 36. So ito yung isang possible na critical load natin, no? Pero sabi ko nga, so you want always check for all the load combinations. So kapag itong load combination na to, so ang ating MUX ay 156 kilonewton meter. So 156 kilonewton meter. Pero pwede rin na yung isa, kahit hindi natin isama yung ating earthquake load. So yung 1.2 na dead load plus 1.6 na live load. So ito naman magbibigay ng, actually parehas sila, no? 156 kilonewton meter. So for this, actually, so critical na, no? So parehas sa mga 156, so yan na yung mag-govern, no? So kaya importante rin na chine-check, no? So parang ganyan, so magkaparehas na pala sila. So what if meron pang mas malaki palang load combination, no? And then, so for the, yung isa rin, pwede nyo i-check. So 1.4 ni 50, so pwede rin yan. Pero ito, obviously, medyo mas maliit siya, no? So ito is 70 kilonewton meter. So ang mag-govern is yung 156. So para kay MUY, so si MUY, so check nyo ulit yung gamit yung tatlong load combination na yan. So 1.2, so ilan naman yun? 30, 50, 29. So 30 plus 1.0, 50 plus 1.0, 29. So ito naman ay, dito ko lang para magkasya yung tatlo pa. So 115 kilonewton meter. So pwede rin yung MUY na 1.230 plus 1.650. So kapag yan naman, ito is 116 kilonewton meter. So konti lang discrepancy. And then yung isa, MUY, 1.4 ni 30. So obviously, mas maliit to, no? So this is 42 kilonewton meter. So therefore, yung mag-govern, so yung 156 for MUX, and then 116 for the MUY. So compute tayo ng stresses. Oops. So for the stresses, so for the stresses, so kailangan natin compute yung apat na corners ngayon. So FU, so let's say FU at corner A. So yung PU natin, so PU na, so PU over B squared plus, so ganyan lang natin yung mga nandito, no? Kanina. So plus minus, so plus minus, plus plus, minus plus, minus minus. So ito plus minus, no? So plus 6 MUX over B cube minus 6 MUY over B cube. So ito ay equal to, so ang governing PU natin ay 1160 divided by, so dimension ng ating footing 2.298. So hindi ko gagamitin yung, hindi tayo magra-round off, no? So gamitin natin yung actual na na-compute natin. So this is squared pala. So plus 6. So ang ating MU x 156, 1160 MUY. 156 divided by, so 2.298 cube. So ito naman minus 6 times 116 over 2.298 cube.
1160 over 2.298 squared plus 6 times 156 over 2.298 cube plus 6 times 116 over 2.298 cube. So, dito makisuggest huwag niyong burahin yung input nyo sa calculator kasi magagamit nyo din yan. So, 1160 over 2.298 squared, 6 times 156, 2.298 cube, 6 times 116 over 2.298. Ay, wait lang. So, plus pala yung pares na input. Tataka po bakit malaki yung lumalabas. So, minus nga pala. So, 239.441. So, this is APA. So, for the following, so for F uni corner B, for the F uni corner C, and then F uni corner D. So, huwag niyong burahan nyo yung sa calculator. Ang gagawin nyo lang naman, so papalitan nyo. So, yung FUA plus minus, yung susunod plus plus, and then minus plus, tapos minus minus. So, para hindi na kayo mahirapang mag-input, no? So, dito i-rewrite ko na lang. So, 1160 over 2.298 squared. So, plus plus yung kay B. 2.298 cube plus 6 times 116, 2.298 cube. Ito naman, so 1160 over 2.298 squared. So minus plus. So minus 6 times 156, 2.298 cube plus 6 times 116 over 2.298 cube. Then last, so 1160 over 2.298 squared. So ito naman minus minus. 2.298 minus 6 times 116 over 2.298 cube. So ito ay plus plus. So ito is 354.147 APA. So ito naman minus plus 199.886 kPa. And then last, so minus minus. So 85.1 kPa. So we can see, no, pinakamalaki na nagbigay ng stress is ito. See? 354. So at corner, B. Pero, so ang gagamitin kasi natin na value ng QU, na gagamitin natin para dun sa VU. So, di ba si VU, ang sulit pa natin dito. So, si VU kasi, di ba, equal ito kay QU tapos yung ating critical, na-drawing ba tayo ng 2 ways? Hindi daw. So, kung ito yung ating square footing, then ito yung column. So, di ba, meron tayong critical perimeter. Si VU is yung area na ito. So, QU times yung area na shaded. So, yan is magiging QU times yung dimension ng ating footing na B squared minus, so ano nga yung size ng ating column? So, 350 by 350 tapos yung effective depth natin is 360. So, yung pinaka, i-minus natin dito, so gawin ko na lang bracket ito. So, 0.35 na dimension ng footing plus 0.36 na effective depth. So, naka-squared. So, yan yung ating VU. Pero yung QU kasi na gagamitin natin dito, so, kung papansinin niyo sa bawat corner kasi magkakaiba. So, hindi natin pwedeng gamitin din na
Kumbaga yung maximum or yung minimum yung gamitin natin. So kapag ganito yung case no, na magkakaiba yung stress dun sa ating corners ng column, so unlike kay wall footing kasi, so di ba ang nangyari noon? So ito si footing. So yung stress mo, pag ganyan siya. So parang uniformly varying, pero yung corner na nandito, so si corner, kung ito si C, tapos D yung nasa likod, so corner B and C, parehas lang yung stress na sa kanila. So pwede natin i-approximate in this way. Pero dito, hindi na rin siya, kumbaga ang hirap na rin niyang i-drawing since magkakaiba yung, for example, ito yung, paano ba? So kung ito yung square footing natin, so magkakaiba yung stress dyan. Example, gamit ako ng kulay red. So at corner A, so ito si corner A, di ba? Corner A, B, C, and D. So yung stress at corner A, so 238 siguro, hanggang dito lang. Kay corner B, so mas malaki. Kay corner C, so mas maliit. Then kay corner D, so ganyan lang siya. So hindi mo maidodrawing na parang ganito yung itsura niya. So parang irregular na kasi yung itsura nung stress diagram natin, parang pressure diagram dun sa ganitong klase ng footing na magkakaiba yung stress sa bawat corner. So kapag ganyan ang ginagawa natin, so ina-average natin yung apat na stress na yan. So yung Q yung nagagamitin natin para kay VU is QU average na. So kailangan natin i-compute yung QU average. So for the QU average, so i-average lang natin tong apat na yan. So 238.441 plus 354.147 plus 199.886 plus 85.180. So divided by 4. So ang QUAV natin, 239.441 plus 354.147 plus 199.886 plus 85.180 over 4. So you have 219.66. So 219.664 kP. Okay. So ito na yung gagamitin natin para dun sa video na ito. So next slide na lang tayo. So for the VU, so we have QU AVE. So QU average minus, so yung dimension ng ating footing na kinocompute natin kanina, 2.298. So 2.298 squared minus 0.35 na dimension ng column plus effective depth 0.36 naka-squared. So yung QUAV natin is 219.664 2.298 squared minus, so ito is 0.71 squared. So we have 1,049.267. So this is in kilonewtons. So para dun sa nominal punching shear stress natin, so V over TBT, so 1,049.267 over 0.75. So ang B natin, or BO pala, so apat na 0.71. So 0.71 yung ating width ng critical perimeter. So sa critical perimeter, yung length ng bawat side doon, 0.71. So apat na ganyan yung BO natin. Then effective depth, 0.36. So this is equal to 1368.375 kP. Okay. Or kung naka-MP yung hinahanap, o di-divide nyo ng 1,000. So ito na yung ating answer for part B. Now, for the last question, tinatanong what is the number of 20 mm reinforcing bars in both ways. So, gawin natin, drawing tayo ng section. So, di ba? Bawat corner magkakaiba na yung
stresses. So, pag ganitong case naman, so gagawin natin, kung pagdating kay VU, ina-average natin. Pagdating naman kay MU, so i-consider natin nasaan yung maximum na stress. So, di ba yung maximum stress natin nandun kay corner B. So, ito yung ating square footing. Ito yung 0.35 by 0.35 na column. Lang, usog ko konti. Kaya siguro yan. So, ito yung corner A, ito yung corner B, ito yung corner C, ito yung corner D. So, di ba ang maximum nandun kay corner B. So, ang gagawin natin ngayon, so hanapin natin ano yung width na to. So, ganito yung maging itsura na ng critical section natin pagdating kay moment. So, taken pa rin from the face ng ating column. So, di ba gano'n naman yung critical section natin for the moment. However, so kung susukatin natin ito, so gano'n ba kalapad ito? So, itong width na to. So, kung ang dimension natin ay 2.298, tapos ito ay 0.35, so 2.298 minus 0.35 divided by 2. So, ito ngayon ay 0.974. So, 0.974, yan yung magiging width ng ating section for the critical moment. Pero, so yan yung width niya. Wait lang, ayusin natin. Hindi masyadong mabasa. 0.974 meters. Pero, so, kailangan 1 meter kasi so isobra ko na lang dito. So, ito yung magiging section natin for the critical moment. So, ang lapad niyan, so, gagamitin pa rin natin na yung at face ng ating call na 0.974. Pero yung kanyang width, so dapat ito is 1 meter. So, yung shaded region na yan, shaded area na yan, yan na yung, kumbaga, kukunan natin ng resultant, tapos i-moment natin papunta dun sa face ng ating column. So, kung 0.974 yan, so, syempre, ito rin ay 0.974. So, yan yung kukunan natin ng resultant. So, for the MU, so, ang resultant, di ba? So, QU, sila na nga yung QU natin kanina. So, ang gagamitin natin QU yung maximum, So, 354.147. So, yung MU natin, bale, so QU max, multiply natin, area niyan. So, ang area niyan, 0.974 by 1. Tapos, moment arm niya, so kalahati ng 0.974. So, ang QU max natin, so yung maximum, 354.147 times 0.974 by 1 by 0.974 divided by 2. So, ang ating MU, so 167.985. This is kilonewton meter. So, ganyan yung ginagawa kapag magkakaiba yung stress dun sa ating bawat corners. So, kunin si maximum, tapos kunin yung width papunta dun sa critical, papunta dun sa face ng column, tapos consider ng 1 meter na width niya. So, next step, pag may MU na tayo, so check natin if tension control. Medyo malapit-lapit na. So, CMNT. So, 459 over 1,600. Multiply natin ng beta 1. So, ang beta 1, ang ating FC prime dito ay, ilan ba? So, FC prime ay 21 FY414. So, kung F21 ang FC prime natin, yung ating beta 1 ay 0.85. So, beta 1, FC prime na 21, then BD squared. So, ang B na gagamitin, so ito yung gagamitin nating section dito kay titingin. So, ang B niyan, 1,000. And then, ang D, effective depth, 360 squared.
1 minus 3 over 16, 0.85. So this is equal to 557.877 kilonewton meter. So this is greater than kay MU. So therefore, tension control yung ating phi ay 0.90. Then next, compute tayo ng Rn. So Rn ay 167.985 times 10 raised to 6. So divide natin, phi na 0.90. So dito pa rin kayo magbe-base no nung PD ninyo. So PD squared. So ang B na gagamitin natin 1,000. And then ang D 360 squared. So ang ating Rn ay 1.440. So after Rn, so phi naman, so 0.85 Fc prime over Fy 1 minus square root ng 1 minus 2 times 1.440 over 0.85, 21. So rho is equal to 0.00363. So compare natin yan doon sa rho minimum. And once again, since less than 31.36 ang ating FC prime, so i-compare na lang natin yan sa rho min na 1.4 over Fy na 414. So ito naman, 0.00338. 0.00338. So ito ay less than dun sa ating row. Therefore, so gagamitin natin alin yung mas malaki. 0.00363. So, compute na tayo ng AS. So, AS is equal to rho BD 0.00363 times yung B natin. So, base pa rin kayo dun sa 1 meter na width natin, no? And then D natin 360. So, this will be equal to 1306. 1306.8 mm squared. So, tinatanong, ilang bakal? So, ilang 20 mm? So, N is equal to 1306.8 divided by, so pi over 4, ilan yung 20 mm, di ba? Check ko lang sa problem. So, 20 mm. So, we have 20 mm squared. So, 1306.8 over shift pi over 4 times 20 squared. So, we have 4.160. Wait lang, parang medyo maliit siya. For the spacing provided, so dun, pagdating kasi dun sa code provisions natin, so parang maiba doon. Wait lang, check ko nga lang siya. So meron kasi yung isang formula ng spacing provided natin. So 1,000 area bar over area ng steel. So dito, hindi pala ito. So, kumaga,
Kung tayo sa kabila dadaan. Since take note, no, ito, yung AS na yan is based lang doon sa 1 meter na width natin. So, hindi yan based doon sa buong width ng ating footing, no? So, yung total width kasi ng footing natin ay 2.298. So, doon natin kukunin, no? Dito kasi naka 1 meter lang yung width na ginamit natin, no? So, unahin na lang natin sa space provided. So, gamitin natin yung isang formula. So, 1,000 AS or 1,000 AB over AS. That is for 1 meter width, no? So, 1,000 area ng bar. So, pi over 4 times 20 squared divided by, so AS na, 1306.8. So, ito ay 240.403. So, this is in mm. So, yan yung spacing provided natin. Pero hindi pa natin alam yung ilang bakal, no? So, compare natin yan dun sa SMAX. So, sa SMAX, so either 3HC. So, ang HC natin ay 460. So, this is 1,380. Tapos, yung isa 450 mm. So, etong mga SMAX natin, so pares naman greater than sa 240. So, walang malalabag na provision pagdating sa maximum spacing. So, proceed tayo. For the number of bars, so based tayo dun sa total width. So, 2.298 yung ating square footing. So, buwasan natin dalawang concrete cover na 75 since wala nang binanggit dito na distance from centroid ng reinforcement to the edge ng concrete. So, 2 minus 75 tapos bawasan natin ng isang drawing niya natin para hindi tayo nalilito. Yung buo na lang. Then, ito yung concrete cover natin. So, kailangan natin bawasan ng isang diameter ng bar. So, diameter ng bar 20. Balit ako ng kulay pala. Let's say, red. So, ito yung mga pagganito, no? So, yung total width kasi kung saan natin didistribute yung mga bakal, so dalawang 75 for the concrete cover. Tapos, so taken from the center ng dalawang red na yan. So, kaya kalahating 20, no? So, kalahati dito sa left, tapos kalahati dun sa right. Then, divide natin yan ng, so, diba, kung yung kanina, so, dinidivide natin n minus 1. So, dito, lagyan natin ng plus 1. So, divide natin ilang bakal. So, ilang bakal or yung ilang spacing. So, 240. Palit nga lang ako ng kulay. So, 240. So, 240.403. So, dito kasi, di ba yung ginagawa natin, yung isang formula. So, n minus 1 ito. So, S provided is equal to D. So, yung ito divided by n minus 1. So, parang nagpalit lang. So, yung minus 1 dyan, pwede yung ilipat dun sa kabila. So, pwede na naman ganyan, na. So, n is equal to. So, take note kapag sinolve nyo ito yan, no? So, yan is equivalent to sa n minus 1. So, kailangan yung dagdagan ng isa pa. Or para hindi na lang malito, no? So, yung minus 1 dyan, lipat ko na lang dito. So, magiging plus. 2.298 minus 2 times 75 minus 20. Or wag 2.298, no? So, 2,000. Divided by 240.403. So, lagdagan natin ng isa. So, we have 9.851 to say 10 pieces. So, yan na yung ating N. So, N is equal to 10 pieces
20 mm diameter bars. So, both ways. Ito na yung ating answer for the part C. So, kanina, kung tinuloy-tuloy kasi natin, na binis natin dun sa, eto lang, kumbaga si N is equal to AS over AD. So, take note, 2.298 yung ating dimension. Tapos, ilan yung na-compute natin? Parang 4 lang. So, pag mga ganun, medyo nakakapagtaka talaga, no? So, more than 2 meters yung lapad ng footing mo. Tapos, 4 lang yung kailangan na bakal both ways. Pero yun kasi is based lang dun sa 1 meter, no? So, kailangan natin mag-base dun sa buong width ng ating footing. So, ito yung ating answer for part C ng ating problem number 5. And finally, so that ends our discussion for the spare footing. So, sana hindi kayo tinamad up to this point, no? So, yun lang. Stop ko na itong recording.